Web Corona Growth Factor. And Taurine, perfect for recess and study time. New outside, even better inside. Chocolate I like. Kapuso, sa apat na 32-gram empty packs ng Hansel Crackers, pwede kang nanalo ng libo-libo. Mag-send na ng entries sa Win Mo, Kapuso. Patuloy kayo nakatutok sa unang balita, mahigit 103 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655. Hindi po napanalunan sa draw kagabi. Walang maswerteng nakakuha sa winning number combination. Ito po, 39, 17, 7, 6, 31 at 26. Kaya naman maasahan na mas lalaki pa ang jackpot prize sa susunod na draw bukas ng gabi. Labing dalawang bahay nasira sa pananalasan ng buhawi sa Milang, North Cotabato sa lakas po ng hangin na sinabayan pa ng ulan. Tuluyang natangay ang bubong ng ilang bahay. Nagliparan at nagkalat ang mga gamit. Wala namang naiulat na nasaktan sa aksidente. Pansamantalang nakikisilong ang ilang nasalanta sa kanilang mga kaanak. Ang iba naman sa Barangay Hall muling nanuluyan. Nangako na ng tulong lokal na pamahalaan sa mga naapektuhang pamilya. 6 na tao kabilang ang 3 bata patay sa pananaksak sa Jersey Island, United Kingdom. Ayon sa isang saksi, may narinig siyang sigaw ng isang bata. Nang silipin daw niya ang bahay na pinanggalingan ng ingay, doon umano niya nakita ang isang lalaki na nasa edad 30 anyos na hinahabol at pinagsasaksak ang mga biktima. Agad namang nahuli ang suspect, inaalam na ng mga otoridad ang motibo sa pananaksak. Sa Spain naman, 3 bata ang natagpo ang patay sa loob ng shelter para sa mga batang may kapansanan. Wala nang buhay ang mga batang may edad 3, 9 at 14 na taong gulang nang datna ng mga pulis sa loob ng shelter. Ang suspect sa pagpatay, isa sa mga tagapag-alaga sa naturang shelter. Base po sa investigasyon, posibleng pinatay ang mga bata sa pamamagitan ng suffocation. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo ng suspect sa krimen. Oras na para sa unang chika. Narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Bumibisita ang Hotel Heiress si Paris Hilton. Excited nang makita ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Sa kanyang tweet, sinabi ni Paris that she's looking forward to meet up with her friends Manny and Jinky habang naririto siya sa Pilipinas. Tinawag pa niyang cool, sweet couple ang dalawa. Nakilala ni Paris ang mag-asawa sa laban ni Manny kontra kay Sugar Shane Mosley last May. Samantala, ayon sa pamunuan ng property company na ine-endorso ni Paris, nawala raw ang 2 mobile phones ng celebrity socialite either in Dubai or in Germany. Pero hindi raw ito nawala sa Pilipinas at wala raw nagnakaw nito. Revealing gown ni Ann Curtis sa kauna-unahang Philippine Fashion Ball pinag-uusapan. Abangan niyo po yan mamaya sa unang chika. Balik muna kay Rhea. Salamat, Luan. Mga kapuso, may mahaba-habang weekend na aabangan sa katapusan ng Agosto. Regular holiday pong August 29, Lunes po yan, bilang paggunita sa National Heroes Day. Idineklara rin po ng Malacanang na regular holiday ang August 30, araw ng Martes, bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Muslim ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Samantala, ngayong Biyernes naman, August 19, ay special non-working holiday sa Quezon City at Quezon Province bilang paggunitayan sa ika-133 kaarawan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. At abangan pa iba pang mga unang balita mamaya. Samantala, narito na po sina Pia at Susan. Ayan. Ay, nako mga kapuso, sa kabila po na medyo magandang lagay ng panahon na ating nararanasan itong mga nagdaang araw, huwag nating kalimutan, hindi pa po tapos ang tag-ulan. Kaya dapat, lagi pa rin tayong I'm ready para sa malalakas na bagyo at ang mga kasunod nitong pagbabaha. At ngayong umaga, ang lalabanan natin, ang banta po ng pagkalunod, lalo na dun sa mga bata. Kasi marami po talaga yung nasasawi at nalulunod na batang Pinoy taon-taon dahil sa mga baha.
Kaya ito po at meron tayong anti-drowning simulation na ihirit ni Monica mula sa San Mateo, Rizal. Good morning, Ay, Monica! Baka malunod ka dyan. Ito si Hanggang tuhod Monica. yung tubig. Ay, oo nga. Hi girls! Good morning! Good morning din syempre sa ating mga kapuso. Ano bagay na bagay sa akin itong segment na to dahil all about hindi or mga paraan para hindi malunod or iwas lunod ang ating pag-uusapan ngayong umaga mula po dito sa San Mateo, Rizal. Dahil FYI lang po mga kapuso, alam nyo ba na this month nga daw ngayong August po ay sineselebrate natin ang Anti-Drowning Month. Dahil nga, according na rin sa datos ng Philippine Life Saving Society, ngayon daw yung month nga daw na may pinakamaraming nalulunod dito sa ating bansa. Kaya naman today, magkakaroon tayo ng mga simulation kung paano nga ba makakaiwas sa pagkalunod. And of course, kasama ko ngayon si Mr. Larry Alag na Secretary General ng Philippine Life Saving Society. Hello po, sir. Good Welcome po morning. sa unang hirit. Ayan, actually, sir, ako, bagay na bagay nga sa akin to segment dahil hindi ako marunong lumangoy. So now, sir, para sa mga kapuso rin natin na hindi rin marunong lumangoy tulad ko, ano po yung dapat na unang-unang tatandaan kung sakasakali makaka-encounter tayo ng mga incident katulad nito? Kailangan talagang kailangan matutunan ng mga kababayan natin yung pag-float, no? Floating. Floating. Number Number one one po. is floating. Okay. Okay, then paggawa ng mga improvised device, no? Kagaya ng paggamit ng pants, Pants. ng maong. Maong. Paano po ito nagagamit, sir? Ang pants? Ang pants kasi pwede natin gawing improvised device. Improvised Okay. Paano flotation po yun, sir? device. Pwede po bang i-demo So, natin? Okay. Ibuhol lang to, no? Alright. Kailangan talagang i-practice to, pero just para mapakita natin, pag binuhol mo to, matatrap niya na yung air, no? Ang hangin. Okay. Okay? Now, Actually, sir, kasi 'di ba, usually parang nagiging cause din ng pagkalunod ng iba dahil mabigat ang pants, yung pants kapag niya, ito oo. nakasuot at So, dapat nabasa. tanggalin mo yung pants mo, Okay. ibuhol mo yan siya, then lalagyan mo siya ng hangin. Hangin. Pag nilagyan mo siya ng hangin, kung Okay. makikita natin dun sa ito, ano siya, lalaki to. Lalaki, magkakaroon ng air Magkakaroon ng air, inside. then it will become an improvised, So, pwede siya maging floating device, ika nga, sir. Yes, Eh, yes. paano naman, sir, kung wari, hindi ako marunong mag-float at hindi ako nakapantalon? Ano pa po yung mga pwede kong gawin? Ang basic talaga natin is floating, no? Okay. Yung floating. Yung floating is yung hihiga ka sa tubig, hindi mo dapat ibagsak yung puwet mo kasi pag binagsak mo yung puwet mo, babagsak yung katawan mo. Then, magkampay. Pag sinabi natin kampay, tinatawag natin ng sculling. Okay? Kampay sa Sa gilid po? gilid. Thumbs Okay. up, thumbs down. Okay? Yan lang yung kampay para matulungan yung ang katawan mo na umangat sa tubig. So, kailangan relax na hihiga, Relax tapos ka. ikakampay. Kakampay mo, dapat ang kailangan na nakakahinga ka. Yan lang naman yung importante, na nakakalabas yung ulo mo. Para lumabas yung ulo mo, kakampay ka. Kakampay ka. Sir, ngayon yung nakikita po natin sa likod, I think para meron tayong mga nakikita like yung may stick. Ano po exactly yung Ito yung ginagamit natin sa sweep water, no? Okay. During floods, no, kung masyadong gusto yung mag-cross ng baha, siguraduhin po na ang baha hindi masyadong malakas, no? Ang Yung current, yung current hindi masyado malakas, so sir. yung ginagawa nila ngayon, this is what we call the A formation or the huddle technique. Okay. Ito. Now, ang ginagawa nila, okay, habang nakikita niyo yung isa, iyan yung nagli-lead. Nag-create sila ng eddy, tinatawag natin na eddy. Okay. Yung tubig, binabangga niya para yung sa likod, kung merong ang pasyente, Okay. hindi siya natatamaan ng eddy. At the same time, in a group, Ayun, pwede siyang, kumbaga, ito sir, yung mga hindi marunong lumangoy, yun yung parang sampay or nakasakay doon sa may hawak ng stick. Yeah, oo. So parang way din po ito ng rescuing ng mga hindi po marunong lumangoy. Oo. Now sir, napansin ko like yung, ano ba itong mga lalagyan natin ng tubig na usually nakikita lang natin sa bahay. Can we also use that? yes, Okay. meron tayong mga mineral waters, no? Mga lalagyan ng tubig. During po ng floods or whatever yung pagkalun, paano ka nang magkalunod, ang gagawin mo lang po is gagawin mo siyang tawag dito, Para floating salbabida. device, correct, Oo. salbabida. Ayun, nakikita nga natin sa ating mga TV screens, ayun yung mga, kumbaga mga
talent sa atin, nagpapakita ng ating sa ating simulation kung ano nga ba yung mga do's and don'ts kapag tayo ay nalulunod. Now sir, tips po sa mga katulad ko na non-swimmers na kung sakali nga ay malaglag sa tubig or maka-encounter ng ganitong incident, ano po yung dapat tandaan? Number 1 is huwag magpanic, no? Number 1, huwag magpanic. Dapat tandaan ko yan lagi, huwag So, magpanic. huwag magpanic, then learn to stay afloat, no? Mag-relax ka kasi magpanic ko, hindi ka nakaka-relax, hindi ka nakaka-float. Now ngayon, one of the basic na kailangan natin tandaan is yung pagkampay.